Welcome back po dito sa Bako Recaps channel. Kumapit na kayo sa inyong mga itlog dahil sa video na ito ay mapapanood yon 2026 Korean action drama series na may pamagat na Simulan na natin. Sa Daehan High ay binastos ni Junyong ang kanilang teacher kaya naman sinuntok siya ni Deso. Kaso lang ay rumescue si Gwangso at walang awa siyang ginulpi. Dahil dito ay pinasa ng kasalukuyang outcast na si Gyeongmin ang titulong ito kay Deso. Sa loob ng maraming buwan ay naging impyerno ang buhay ni Desok sa kamay ng mga bully. Tinanta ni Gyeongmin na sabihan ng mga teacher ngunit narinig din natatakot ang mga ito na kumilos dahil ang tatay pala ni Junyong ay isang makapangyarihang congressman. Maging ang negosyo nila Desok ay napasara ng tatay ni Junyong matapos nitong magsumbong. Dahil sa lahat ng nangyayari ay naisipan ni Desok na tapusin na lang ang kanyang sarili. Unfortunately ay walang naaresto at bumalik lang kay Gyeongmin ang titulo bilang outcast na para bang walang masamang nangyari. Isang araw ay pinagtripan ni Gwangso si Gyeongmin at walang awa itong ginulpi. Bigla siyang sinapak ng poging lalaki na nagngangalang Wajin. Tinanta ni Gwangso na pumalag ngunit wala siyang kalaban-laban sa lalaking ito. Dumating si Junyong at tinakot si Wajin, ngunit patuloy pa rin itong pinarusahan si Gwangso hanggang sa dumating ang principal. Pinakilala ni Wajin ang kanyang sarili at sinabing pinadala siya ng Student Discipline Agency bilang teacher. Nagpakilala si Wajin sa Class 5 at nagtanong tungkol sa mga bully na naging dahilan ng kamatayan ni Desok. Pilit na iniiba ni Hakjae ang topic kaya naman naparusahan siya. Tinanta nitong gumanti pero hindi siya umubra kay Wajin. Nagalit si Junyong at inutusan siyang simulan na ang klase. Gayunpaman ay walang pake si Wajin at walang awa rin siyang pinarusahan. Sa tanghalian ay sumingit sa pila ang mga bully pero nandito rin pala si Wajin. Binaboy ni Junyong ang pagkain kaya naman muli siyang naparusahan at pinahiya ni Wajin sa harap ng lahat ng tao. Nilabas ni Junyong ang kanyang galit kay Gyeongmin at nag-skip rin siya sa paglilinis ng classroom. Kaya naman kinagabihan ay binisita ni Wajin ang tahanan ni Junyong at sinabi sa ama nito ang kanyang ginawa. Binalik niya si Junyong sa school upang paglinisin, ngunit palihim naman itong sinaktan ang kanyang sarili. Kinabukasan ay sinisi siya ng ama nito ngunit as usual ay wala pa ring pake si Wajin. Muling nabully si Gyeongmin at dahil dito ay tinangkanan niyang tapusin ang lahat pero buti na lang ay dumating si Wajin at sinagip siya. Sinanay rin siya nito upang mas mabilis na makatakbo sa mga bully at kinagabihan ay nagbanding sila habang kumakain. Pinuntahan ng tatay ni Junyong ang Minister of Education na si Choi na siya ring lumikha ng Student Discipline Agency. Nagreklamo ito tungkol sa mga pinaggagawa ni Wajin at nagbanta na tanggalan ng trabaho si Choi. Hinalungkat ni Choi ang mga baho ng tatay at kinabukasan ay kinalat niya ito sa media na agad ring dinumog ang kumag. Sinabi ni Choi na ginawa niya ito upang mawala na si Junyong ng malalapitan na ama sa oras na muli itong gumawa ng kalokohan sa school. Kumalat sa Korea ang baho ng mag-ama kaya naman si Junyong na ang naging outcast sa kanilang classroom. Gayunpaman ay patuloy na sinisi ni Gyeongmin ang kanyang sarili para sa pagkawala ni Desok pero dumating si Wajin at sinabing hindi niya ito kasalanan. Biglang nagsilabasan ng mga estudyante dahil binubuhusan na pala ni Junyong ng gas ang kanilang school. Pinigilan siya ni Wajin at naglaglag pa ito ng lighter. Tumakbo si Junyong mula sa apoy habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinabi niyang natutunan na niya ang kanyang leksyon kaya naman inapula na ni Wajin ang apoy. Napaiyak na lang si Junyong matapos ma-realize na naging sanhi siya ng pamatayan ng kanyang kaklase. Nagpalakpakan ng mga estudyante kay Wajin at sa huli ay nilisan na nito ang lugar. Naaresto ang mga bully pati na rin ang principal kaya naman nakamit na ng tatay ni Desok ang hustisya. Ang mga pagbumukha ng bully ay nakapaskil rin sa website ng Student Discipline Agency. Binisita ni Choi ang puntod ng isang namatay na teacher at maging si Wajin ay nandito upang muling sariwain ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Nagprotesta ang ilan laban sa agency dahil sa pagkalat ng ginawa ni Wajin sa nakaraang school. Gayunpaman ay naniniwala si Choi na kailangan talaga ito upang mapaganda ang edukasyon ng mga estudyante. Pumasok ang transfer student na si Gunde sa Gantek High School na punong-puno ng mga delinkwenteng estudyante. Muntik pa siyang magulpi ni Inbom pero nasuhulan niya ito ng pera. Nagpakilala siya sa klase at nakita ang kanyang mga classmate na sa sobrang siga ay nagagawa nilang paalisin ng teacher. Nilisan nila ang classroom upang atakihin ang kabilang section na pinamumunuan ni Inbom. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa lugar sa pagitan ng dalawang pangkat.
Nakatikim si Gunde mula dito at pakilala ang isa pang transfer student na si Yeomju. Samantala nasa school na rin si Wajin na nalaman mula sa teacher na nagtatagisa ng 2 pangkat upang maging alagad ni Guanyo. Isa itong high school gangster na malakas magnakaw ng pera sa mga estudyante. Balik sa laban ay nagawa na ni Inbom na talunin si Songwan. Natigil ang buong laban nang makatanggap si Inbom ng interview mula kay Guanyo. Pinarusahan ni Songwan ang kanyang mga alagad at pinuruhan ng nerd na si Yeomju. Tinulungan siya ni Gunde na makauwi kaya naman pinakain siya nito sa kanyang tahanan. Nalaman niya na pangarap ni Yeomju na maging isang mekaniko upang matulungan ang kanyang ina. Kinabukasan ay nag-alangan si Yeomju na pumasok pero nagpakita na sa lugar si Wajin. Muling nabulpi si Gunde at na-reveal na parte pala siya ng school discipline agency at aatasan siya sa pag-iimbestiga sa mga school. Inutusan ni Wajin si Gunde na mag-amok ng away sa mga delinkwente kaya naman agad siyang hinabol ng mga ito patungo sa gym kung saan nakaabang na si Wajin. Ginalit niya ang mga delinkwente kaya naman umatake ang mga ito ngunit wala naman silang kalaban-laban sa ating bida. Nagtulong rin sila Songwan at Inbom ngunit wala rin silang binatbat. Dahil dito ay nasimulan na niya ang pagdidisiplina sa mga delinkwente. Bago umalis ay muling sumubok ang dalawa ngunit muli rin silang pumalpak. Sa pagdaan ng mga araw ay napilitan ng mga delinkwente na mag-aral dahil kung hindi ay sasaktan sila ni Wajin. Muling inistorbo ng dalawa ang klase kaya naman isinakay sila ni Wajin sa kotse na ginamit niya upang magtanim ng pakot sa dalawa. Labis na umanga ang lahat matapos makita ang dalawa na natroma sa nangyari. Kinagabihan ay tinangka ng dalawa na tumakas para sa interview at ginamit nila ang kutsilyo ni Gunde upang makalabas. Nagpakilala sila kay Guanyok at sinabi naman ni Inbom ang dahilan kung bakit sila na late. Muling inistorbo ng dalawa ang klase ngunit ngayon ay kasama na nila si Guanyok. Agad itong umatake pero na-counter ni Wajin ang lahat ng mga ito at sa huli ay hindi talaga umubra si Guanyok. Kinaladkad ni Wajin si Guanyok sa labas at dinala ito sa kanyang gang. Agad na umatake ang gang ngunit wala ni isa sa kanila ang umubra laban kay Wajin. Naninig ang itlog ng mga delinkwente nang masaksihan ng tunay na lakas ng ating bida. Nagmakaawa ang dalawa para sa kanilang buhay at humingi ng tawad kay Yeomju para sa pag-istorbo nila sa kanyang pag-aaral. Napaiyak na lang si Yeomju at dumating naman ang kapulisan upang hulihin ang mga gangster. Samantala sinimulan ni Gite ang investigasyon para mapabagsak ang agency. Nalaman nila na dating military si Wajin at kinagabihan ay nakatanggap siya ng mga picture nito. Patuloy na pinagluksa ni Wajin ang babae sa picture na apparently ay kanya palang asawa. Sa Soyeon Girls High School ay kinonfiscate ni Teacher Jong ang cellphone ng influencer na si Yeri. Pinagalitan siya ng homeroom teacher dahil sa paggamit niya ng phone sa klase. Nayumot si Yeri at nagpanggap na ginalaw daw siya ng homeroom teacher. Nagalit ang mga fans niya sa teacher at hinaras ito sa faculty. Maging ang pamilya niya ay naging biktima ng panghaharas kaya naman naisipan na niyang tapusin ang lahat. Gayunpaman ay sinabi ni Yeri na wala siyang kasalanan at nagpaawa pa sa kanyang mga fans. Nag-take over si Jong bilang homeroom teacher ngunit may sama ng loob rin si Yeri sa kanya. Umabot ang balitang ito sa agency at dahil pambabae ang school ay si Henry ang kanilang pinadala. Deputy Boom. Walang pa kayang mga estudyante sa kanyang pagdating at maging si Yeri ay nakafocus lang sa kanyang live stream. Lumapit si Henry at sinipa ang kanyang phone kaya naman natakot ang lahat at kusa nang binigay ang kanilang mga gadget. Pinalabas din ni Henry ang mga estudyante upang sila'y maparusahan. Nakita ni Henry sila Wajin sa school at nagulat si Gunde nang masaksihan kung gaano siya ka-wild. Pinigilan ni Henry ang mga estudyante na umuwi upang hindi sila makatakas sa responsibilidad na maglinis ng classroom. Kinagabihan ay inutusan ni Wajin si Henry na suriin ang social media accounts ng mga estudyante, ngunit pinasalan niya ang utos kay Gunde. Ginamit nito ang kanyang husay upang makakolekta ng data habang sobrang sarap naman ang tulog ni Henry. Sa sumunod na araw ay pinagalitan ni Henry ang mga estudyante dahil sa cyberbullying na kanilang ginagawa sa mga teacher at muli niyang pinalabas ang mga ito upang sila'y maparusahan. Kinabukasan ay pinuntahan ni Wajin si Jong upang ito'y makausap at dito ay binahagi na ng ating bida ang kanyang nakaraan. Sinundo niya ang kanyang GF na si Teacher Gayon at sa daan ay pinagsabihan nito ang mga delinkwente. Eventually ay nagpakasal ang dalawa ngunit isang araw ay sinaksak si Gayon ng kanyang estudyante na si Gyuchol. Naiyak na lang si Wajin sa lagay ng kanyang asawa na ilang saglit lang matapos dem dumating ay binawian na ng buhay. Sinabi ni Gyuchol sa korte na nagawa niya yun dahil in love siya kay Gayon.
Napatawan siya ng 4 na taon na pagkakulong ngunit sa labas ay tinangka siyang sagasaan ni Wajin pero pumalpak ito. Dahil sa lahat ng nangyari ay naisipan ni Choi na buuin ang Student Discipline Agency upang hindi na maulit ang sinapit ng kanyang anak. Na-inspire si Jung sa kwentong ito at nagkaroon siya ng lakas ng loob upang hindi matakot sa kanyang mga estudyante. Bumalik siya sa klase at agad sinimulan ng pagdisiplina sa pinakapasaway na estudyante na walang iba kundi si Yeri. Nagalit si Yeri at tinangkang i-expose ang impormasyon ni Jung ngunit hinahak na pala siya ni Gunde. Pinost pa nito ang full video ng ginawa ni Yeri nung pinagbintangan niya ang teacher na ginalaw daw siya. Nasuspend ang kanyang account at sa galit ay tinungo ni Yeri si Jung na tinangka niyang paslamin. Nalaglag si Jung ngunit biglang dumating si Wajin at sinalo siya. Uy, bagsak! Napuno ng galit si Henry at tinuruan ng matinding leksyon si Yeri na napaiyak na lang sa huli. Nagkaroon ng malay si Wajin na para bang walang nangyari. Dahil sa kaganapan na ito ay tuluyan ng nakulong si Yeri. Kinabukasan ay in-expose ni Gite ang motibo ni Choi sa pagbuo ng School Discipline Agency. Nakatanggap ng email ang agency mula sa Chukmyong High School dahil isa sa kanilang mga teacher ay sinapak ng estudyante na si Yeon-om. Pinuntahan nila ang school at napag-alaman na star teacher dito si Sanyol na siyang sinuntok ng estudyante. Sa katunayan ay si Sanyol ang nag-inspire kay Wajin na ipagpatuloy ang pag-aaral sa military academy. Wow, I can't believe this. Sinimulan ni Wajin ang pagtatanong ngunit walang ideya si Sanyol kung bakit siya sinuntok. Maliban na lang daw sa pag-walk out ni Yeon-om dahil nabagot ito sa kanyang klase. Nag-set up si Gunde at in-interrogate naman ni Hanrim si Yeon-om na ayaw magsalita tungkol sa kanyang ginawa kaya naman bumalik siya at nagbuhos ng sama ng loob. Pinakita ni Gunde ang grades ni Yeon-om at nakita niyang matalino pala ang batang ito. Bumalik si Henry at sa pagkakataong ito ay sinabi na ni Yeon-om ang dahilan kung bakit niya sinuntok ang teacher. Kinapos sila sa pera para sa tuition ngunit pag-uwi niya ay nagulat siya nang makitang sarado na ang kanilang restaurant. Sinabi ng kanyang magulang na bago ito magsara ay kumain pa si Sanyol dito. Nagpatuloy ang mataas na grades ni Yeon-om dahil sa kanyang tutor ngunit isang araw ay bigla na lang itong nag-resign. Naniniwala si Yeon-om na pilit siyang binababa ni Sanyol sa pagiging top 1 sa klase. Nakita ni Henry si Wajin na nagpa-fanboy kay Sanyol kaya naman nagalit ito at sinabihan siyang mag-focus sa trabaho. Nadiskubre naman ni Gunde na ang mga top students ni Sanyol ay pumapasok rin sa isang private academy na tinatawag na Novice Institute. Dito ay nakita niyang wala namang estudyante ang academy at pinalabas pa siya ng teacher dito. Nakasalubong niya si Yongju sa labas at nagbanding sila kasama ang mga dating delinkwente. Nang maggabi ay yamot pa rin si Hanrim sa hindi pag-focus ni Wajin sa trabaho. Naalala niya ang nakaraan kung saan pilit din tinatakasan ng mga bully ngunit kalaunan ay nahuli siya ng mga ito at kinulpi. Buti na lang ay napadpad si Wajin sa lugar at tinuruan ng leksyon ng mga bully. Muling in-interrogate ni Wajin si Sanyol ngunit sa pagkakataong ito ay alam na niya ang tungkol sa Novice Institute. Nagtataka siya kung bakit hindi kasama ang top 1 na si Yeon-om dito at sa halip ay puro mayayamang estudyante ang naka-enroll. Dagdag pa ni Wajin ang kanyang natuklasan na dati palang estudyante ni Sanyol si Yeri ngunit dahil kapos sa pera ay hindi siya nito pinayagang makapasok sa Chukmyong. Kinabahan si Sanyol kaya naman agad niyang tinapos ang usapan. Samantala bumalik sa klase si Yeon-om at agad naman itong sinumbong ni Soo-jong sa kanyang ina. Nagalit ang ina kay Sanyol dahil nagbayad ito ng malaking halaga upang mapanatili sa top 10 ang kanyang bobong anak. Muling nilabas ni Henry ang kanyang pagkayamot ngunit nalaman niyang siniseryoso na pala ni Wajin ang trabaho. Dahil dito ay tinuwo niya ang kanyang idol at humingi ng paumanhin sa kanyang pagtatampo. Kaso lang ay dumating ang kapulisan at hinuli ang mga bida. Getting all of them to work together, I don't... Apparently ay nagpull ng strings si Sanyol at inakusahan sila sa panghaharas sa mga staff ng Chukmyong. Binisita ni Sanyol ang Novice Academy at nakipagkita sa nanay ni Soo-jong. Dito ay binigay ng kumag ang mga sagot para sa paparating na exam sa school. Dumating na nga ang araw na ito kung saan agad nandaya si Soo-jong. Ngunit nang i-check nila ang unang exam ay laking gulat ni Sanyol nang maka-0 si Soo-jong kaya naman agad siyang nagpanik at pinatigil ang mga estudyante sa exam. Dumating si Wajin at inamin nito na pinalitan nila ang exam habang sila'y nasa kulungan.
Doon ay palihim nilang inutusan si Gonde upang palitan ito. Pagka-download ng bagong exam ay palihim na pinasok ni Gonde ang school at pinalitan nga ang exam sa locker. Pinahiya ni Wajin si Sanyol sa buong klase at nag-play pa siya ng video na nagpapatunay ng kanilang pandadaya sa exam. Dumating si Hanrim at pinigilan si Sujong sa pagbubura ng ebidensya. Pagtapos ay nag-play ang audio recording ng pagkikita ni Sanyol at nanay ni Sujong. Samantala ininterrogate si Choi Nigite na tinanong kung paghihiganti ba ang tunay na motibo ng agency. Meron pa itong witness na nakakita sa pagtangka ni Wajin na tapusin ang buhay ni Gyuchol. Gayunpaman ay nireveal lang ni Choi ang nagawa nila sa Chukmyong kung saan tuluyan na nilang na-expose ang baho ni Sanyol. Nadiskubre rin nila ang lahat ng mga kasabot nito kabilang na ang kaibigan ni Gite na nagtatangkaring ibagsak ang agency. Dahil dito ay successful na nadepensahan ni Choi ang agency laban sa kanila. Pinasalamatan ni Yonong ang mga bida at inaresto naman ng kapulisan ng teacher sa Novice pati na rin ang kumag na si Samuel. Bago makulong ay pinagkita muna niya si Sanyol at Yeri na binuhusan lahat ng kanyang sama ng loob sa kumag. Bagong teacher lang si Jison sa Yeomjong Elementary School pero naitawid naman niya ang kanyang unang araw ng pagtuturo. Nakilala niya ang nanay ni Eugene at tila ba masama ang ugali nito. Sa paglipas ng mga araw ay paulit-ulit itong nagreklamo sa kanyang pagtuturo at pangangalaga kay Eugene. Nagpatuloy ang harassment ng nanay at maging sa social media ay ini-stalk nito si Jison. Gayunpaman ay mas ginalingan ni Jison ang kanyang pagtuturo at kinausap pa niya si Eugene upang magkaroon ito ng maraming kaibigan. Uy, bagsak! Nabangga si Eugene ng kanyang kaklase pero gumanti ito ng matindi. Pinatawag ang magulang ng mga bata ngunit ang nanay pa ni Eugene ang may ganang magalit at sinisisi rin nito si Jison kaya naman mas lumala pa ang panghaharas nito. Unti-unting napanghinaan ng loob si Jison hanggang ang kanyang mental health ay naapektuhan na rin. Sinubod pa siya nito sa kanyang bahay at nagalit dahil nasuspend si Eugene mula sa nangyari. Pumunta rin sa school ang kanyang asawa upang takutin si Jison at pagtapos ay ang nanay naman ang pumunta upang sampahan ng emotional abuse na kaso si Jison. Nagpafalat rin ang nanay ng fake news na sinasaktan daw ni Jison ang mga bata kaya naman kamuntikan na itong matanggalan ng trabaho. Pumunta ang nanay ni Jison sa agency matapos itong mabasa ang diary niya na tila ba may pinaplano siyang masama. Sa school ay sinariwa ni Jison ng mga alaala sa classroom at pagtapos ay tinangka na nitong tapusin ang lahat. Buti na lang ay dumating sa lugar si Hanrim at nilagay siya sa administrative leave upang makapagpa-check up ng kanyang mental health. Si Wajin ang umalili sa kanya bilang teacher ng mga makukulit na bata. Pagtapos ay nakita niya kung gaano kamahal ni Jison ang kanyang mga estudyante. Nagpa-check up na si Jison samantalang naglandian naman ang dalawa hanggang sa kanilang pag-uwi. Nagturo si Wajin ng math at tinawag si Eugene para sagutin ito. Nagalit ang nanay dahil mahina sa math ang kanyang anak at kinabukasan ay inutusan niya si Wajin na huwag na itong ipag-solve ng math problems. Nangako si Wajin na gagawin niya ang lahat upang maging isang mabuting guro. Paulit-ulit na tinext at tinawagan ni Wajin ang nanay para mag-update sa lahat ng mga bagay na ginagawa ni Eugene. Maging sa pagtulog ay naistorbo ang nanay kaya naman sumugod ito sa school kinabukasan upang magreklamo. Sinabi rin ito na nagagalit na ang kanyang asawa kaya naman tinungo ni Wajin ang pinagtatrabahuhan nito upang humingi ng tawad. Nabwisit ang tatay dahil sa kanyang kulit ngunit pumalag naman si Wajin upang bigyan siya ng babala. Nag-away ang mag-asawa dahil dito kahit na alam nilang naririnig sila ni Eugene. Kinabukasan ay nagreklamo ang nanay sa principal at pagtapos ay sa pilitan niyang inuwi si Eugene sa klase. Pumunta siya sa parent-teacher meeting ngunit nandito rin si Wajin upang sampahan siya ng child abuse dahil sa kanyang ginawa. Nagchismisan ng ibang mga nanay dahil kumalat na rin sa SOCMED ang pang-aabuso kay Eugene. Was it her? Habang nagmamaneho ay na-spot ng nanay si Jison at hinabol ito hanggang sa school. Buti na lang ay nakaabang si Wajin na ni-reveal ang kanyang sarili bilang inspector mula sa school discipline agency. Nakipag-banding si Jison kay Eugene na humingi ng tawad para sa pag-uugali ng kanyang ina. Come on, answer me. Nakita sila ng nanay at na-realize nito na mas maalaga at mapagmahal pa si Jison kay Eugene kesa sa kanya na mismong magulang. Gayunpaman ay nagtulong ang school at agency upang masampahan ng kaso ang abusadong nanay kaya naman nakabalik na sa pagtuturo si Jison. Sa bahay binasa ni Wajin ang diary ni Gayon sa unang pagkakataon.
Nakasaad dito na namomroblema si Gayon dahil sa mga pinaggagawa ng estudyante niyang si Gyuchol. Habang nasa kotse ay nakita ng mga bida mga taga Yonjin Middle School na tila ba magnanakaw ng sasakyan. Agad na kumilos si Wajin ngunit hindi natinig ang mga estudyante sa kanya. Nakita ni Henry ang isang babae na pasuray-suray ngunit maging ito ay naisakay sa kotse. Hinabol nila ang mga estudyante ngunit ayaw tumigil ng mga ito sa kanilang kalokohan. Buti na lang ay nakahabol si Henry at napigilan ang ninakaw nilang sasakyan. Dinala sila sa presinto ngunit mga menor de edad pa sila para ikulong. Sobrang lutang din ni Yoonjin para makapagbigay ng statement. Nakalaya ang mga delinkwente at sa labas ay muli silang gumawa ng kalokohan. Sa sumunod na araw ay na-assign ang agency sa school ng mga ito. Gayunpaman ay hindi natatakot ang kanilang leader na si Ji-ong dahil masyado pa silang bata para ikulong. Hinanap nila Hanrim si Yoonjin at gamit ang sockbed ni Ji-ong ay nagkaroon sila ng clue. Hello, mother... Natagpuan nila itong nakakulong sa locker na wala sa sarili at puro sugat sa katawan. Nahanap nila ang droga sa bag nito kaya naman napilitan na si Yoonjin na magsalita. Noon ay napansin ng kanyang mga kaibigan na tila ba tumataba na siya. Sa classroom ay nag-offer si Ji-ong ng droga sa kanya upang maging payat siya ng mabilisan. Nakita naman ni Yoonjin ang progreso kaya naman nagpatuloy siya sa pagbili nito mula kay Ji-ong. Not bad. Eventually ay kinuha siya ni Ji-yoon bilang drug dealer at ang subukan niyang umalis ay nagalit ito. Ni-report ni Yoonjin ang 4 sa kapulisan ngunit lumipas lang ang ilang araw ay nakabalik din ang mga ito dahil sila ay mga menor de edad. Walang awang pinarusahan ni Ji-ong si Yoonjin at simula noon ay naging impyerno na nga ang kanyang buhay. Bye, have a great time. Sinugod ni Henry ang 4 at sinabi kay Wajin ang buong kwento. Wala pa ring takot sila Ji-ong ngunit hindi nila alam na kumausap na pala si Choi ng warden upang makulong sila kahit na masyado pa silang bata. Kinabukasan ay nagtulong-tulong ang mga bida upang mahuli ang 4 at pagtapos ay dinala na nila ang mga ito sa juvenile center. Agad na pinuseso ang 4 at nandiri ang mga ito matapos makita ang kanilang kulungan. Pinayagan sila ni Hanrim na makalaya kung matatalo siya ng mga ito pero as expected ay hindi umubra ang 4. Nagsimula na ang kalbaryo ng 4 sa kanilang bagong buhay bilang mga preso. Hindi kinaya ni Ji-ong ang buhay na ito at nilabas niya ang kanyang galit sa isa pang inmate na nagngangalang Sugyom. The inmate was just trying to help me out of the water. Maya-maya ay binalaan sila ni Wajin na huwag lumapit dito dahil apparently ay nakulong pala si Sugyom matapos ng paslanin ng mga nambuli sa kanya. Nang marinig ito ay nakaramdam ng matinding takot si Ji-ong na nagsisi sa kanyang ginawa. Kinabukasan habang naghuhugas ay nakita niya si Sugyom na palihim na kumuha ng kutsara. Habang sila'y sinusuri ay biglang kinuha ni Sugyom ang pinatalas ng kutsara at tinampang paslanin si Ji-ong na naiina lang dahil sa matinding takot. Samantala nagprotesta ang mga magulang ng 4 na menor de edad na kinulong. Kaya naman kinabukasan ay pinayagan sila ni Choi na muling makita ang kanilang mga anak. Pinakita ni Wajin ang binibentang droga ni Ji-ong na agad din niyang pinalamon sa kumag. Natakot ito sa overdose, ngunit vitamin lang pala ang pinakain sa kanya ni Wajin. Pinakita niya ang totoong droga pati na rin ang ebidensya na kumita na ang 4 ng 2 milyon sa pagbebenta nito. What about their victims? Pinakita rin ang sugat ng kanilang mga naging biktima kaya naman nagmakaawa na sila para sa kanilang buhay. Pinapasok si Yoonjin sa lugar at sinabi nito na hindi niya mapapatawad ang 4 dahil sa kanilang ginawa. Binalik ang 4 sa kulungan at walang nagawa ang kanilang mga magulang. Labis na natuwa si Sugyom nang makita ang kanilang pagbabalik. Pero kahit na totoo ang kwento ng kanyang pagkakulong ay inutusan lang pala siya ni Wajin na takutin ang 4. Tinawag si Ji-ong ng gangster na preso na si Jung-won at bigla siyang sinaksak nito. Buti na lang ay sinalo ni Gyuchol ang saksak kaya naman nagulat si Wajin nang makita siya sa lugar. Matapos gamutin ang saksak ay nanghingi ng sorry si Gyuchol kay Wajin ngunit pag alis nito ay makikitang nagpapanggap lang ang kumag. Bumalik si Wajin sa agency at dito ay gumawa ng eksena ang isang tatay sa labas. Hiningi nito ang tulong nila para ipasara ang isang gambling website. Nagkaroon ng malaking utang ang kanyang anak na si Jaehyun dahil sa adiksyon nito sa sugal. Sa una ay nabayaran naman nila ito ngunit nagpatuloy pa rin ang adiksyon ni Jaehyun. Sinira ng tatay ang phone ni Jaehyun ngunit binigyan ito ng backup phone ng kanyang kaklase na si Sombin upang patuloy siyang makapaglaro.
Dahil sa patong-patong na utang ay naging impyerno ang buhay ng mga magulang ni Jaehyun. Sa ngayon ay nawawala na si Jaehyun kaya naman nag-enroll si Gunde sa Nakwon High School upang mag-imbestiga. Dito ay nakita niyang adik sa sugal ang halos lahat ng mga estudyante. Naka-jackpot si Sombin kaya naman nilibre sila nito ng pagkain. Inimbita rin siya nito na maglaro ngunit sa agency ay na-determine nila na isa palang recruiter si Sombin. Pag-uwi ay nabagot si Gunde kaya naman naisipan niyang maglaro ng sugal. Sa una ay nananalo siya ngunit nang mag-umaga ay naubos ang kanyang pera. Napilitan siyang mangutang ng pera sa boss ni Sombin ngunit pagbalik sa agency ay na-realize niyang mababaon siya sa interest nito. Walang pambayad si Gunde kaya naman kinabukasan ay binantayan siya ni Hanrin sa school. Kaso lang ay nalingat ito sa pagkain at hindi napansin na nadakip na pala si Gunde ng mga gangster sa van. Kasama niya sa loob nito ang iba pang mga estudyante na nalubog din sa utang sa mga gangster. Inutusan ng gangster ang 2 estudyante na magnakaw ng pera sa tindahan. Dinala naman si Gunde sa hideout at inutusan na magpadala ng registration link ng sugal sa mga nakalistang contact number. Inantay niyang manghingi ng tulong sa agency na kasalukuyan na rin siyang hinahanap. Kaso lang ay pinigilan siya ni Jaehyun dahil punong-puno ng CCTV sa lugar. Nawuling nakatayo si Jaehyun kaya naman walang awa siyang ginulpi ng mga gangster na dahilan upang makaramdam siya ng matinding panghihina. Narinig ni Gunde na namomroblema ang mga gangster sa kanilang server kaya naman nag-offer siyang ayusin ito. Dinala siya sa office ng boss upang maayos niya ang problema sa server ng website. Biglang nawala ng malay si Jaehyun kaya naman nilabas muna siya ng mga gangster. Samantala dinala ni Hanrin si Sombin sa agency upang ituro sa kanila ang link ng gambling website. Napansin ng 2 ang Morse code na nilatag ni Gunde sa website at naglalaman ito ng address kung saan siya dinala. Agad na sinugod ng 2 ang lugar at inatake ang mga bantay na humarang sa kanilang daan. Nailigtas nila si Gunde at labis namang nag-alala si Hanrin nang makita siya. Tinungo ni Wajin ang office at nilabanan ng mga bantay sa lugar. Tinangka ng boss na tumakas ngunit nahabol at nahuli siya ng ating bida. Pinarusahan ni Wajin ang boss ng sugal na naging dahilan ng pagkasira ng buhay ng mga estudyante. Nailigtas nila Hanrin si Jaehyun na agad nilang pinadala sa ospital. Nagpasalamat ang tatay nito sa agency para sa pagsagip ng buhay ng kanyang anak. Humingi ng tawad si Sombin kay Jaehyun para sa pag-recruit nito sa kanya sa sugal. Pinagtrabaho ni Wajin ang 2 upang makatulong sa utan at kinumpiska ang kanilang phone para magamot ang kanilang adiksyon. Samantala nangampanya si Gite ngunit nangunguna pa rin si Choi para sa presidential election. Sa desperasyon ay tinungo niya si Gyu Chol sa pag-asang mapabagsak ang school discipline agency at masira ang pangalan ni Choi. Gusto ng nanay na ito na maging doktor ang kanyang anak na si Yeonmin. Simula pagkabata nito ay wala na siyang inatupag kundi ang pag-aaral. Gumawa pa ang nanay ng schedule at maging ang pagkain ni Yeonmin ay kontrolado nito. Nag-hire pa ang nanay ng tutor para kay Yeonmin ngunit hindi naging sapat ang mga ito upang makakuha siya ng magandang grades. Lumapit ang nanay sa kanyang kumare na nagsuggest na painumin niya ng gamot si Yeonmin upang mas makapag-concentrate ito sa pag-aaral. Simula na noon ay nag-improve ang grades ni Yeonmin ngunit nag-research pa rin ang nanay para sa mas malakas na gamot. Bumili siya nito sa isang drug dealer at dahil nga dito ay nakapasa si Yeonmin para sa medical prep school. Unti-unting nakita ng nanay ang mga epekto ng droga na ito sa kanyang anak na hindi niya namamalaya na unti-unti na palang nade-depress. Sa kasalukuyan ay nag-e-exam si Yeonmin sa Sumyon High School. Kaso lang sa puntong ito ay kinain na ng droga ang kanyang sistema kaya naman hindi siya nakapag-exam ng maayos. Where's your man? Dumating ang nanay na agad siyang pinainom ng droga upang maituloy niya ang exam. Pagtapos nito ay dumating ang mga taga-agency na nagpataw ng sapilitan urine test sa mga estudyante. Nagreklamo ang mga magulang ngunit wala silang magagawa sa bagong batas ng School Discipline Agency. Kinabukasan ay naganap na ang urine test sa isang ospital. Nadismaya ang nanay nang makita ang score ni Yeonmin sa nakaraang exam kaya naman nilisan nila ang lugar. Lumabas na ang resulta ng test at kinasuhan ng agency ang mga nanay na nahuling nagpainom ng droga sa kanilang mga anak para makakuha ang mga ito ng matataas na grades. Lumapit ang doktor na sinabing nasa overdose stage na si Yeonmin ngunit kanina pa nga nito nilisan ang lugar. Why don't you speed up? Sa bahay ay desperado pa rin ang nanay na makapasok si Yeonmin sa medical school sa kabila ng nakikita niyang epekto ng droga sa kanyang anak.
Narating nila Wajin ang bahay ngunit ayaw silang pagbuksan ng nanay. Kaya naman nag-swing si Hanrim pababa at agawang pigilan si Yeonmin bago pa nito laklakin ng droga. Pinaliwanag ng nanay na nagawa lamang ngayon dahil gusto niyang maging doktor ang kanyang anak. Pinagbawalan siya ni Wajin na puntahan si Yeonmin sa ospital upang matutunan niya ang kanyang leksyon. Sa ospital ay nag-withdrawal si Yeonmin ngunit napakalma naman siya ng mga doktor. Paggising ay nagwala pa ito habang naghahanap ng droga. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy ang treatment upang matanggal ang substance sa kanyang katawan. Inudyok rin siya ni Gonde na humanap ng mga bagay na kanyang magugustuhan. Samantala pinwersa ni Wajin ang nanay na mag-aral para sa medical school. Ginawa nito ang mga paghihirap na ipinataw ng ina sa kanyang anak. Gayunpaman ay bumagsak ang nanay sa lahat ng mga test na binigay ni Wajin. Naramdaman na niya sa wakas ang mga pagpapahirap na ginawa niya sa kanyang sariling anak. Kinabukasan ay pinayagan siya ni Wajin na makita si Yeonmin ngunit pagdating doon ay pag-aaral lang ni Yeonmin ang nasa kanyang utak. Gayunpaman sa puntong ito ay kaya na ni Yeonmin na magdesisyon para sa kanyang sarili at sinabihan ang kanyang nanay na humanap ng ibang pagkakaabalahan. Kinonfiscate ng agency ang mga droga na ginagamit ng mga nanay. Nagulat si Wajin nang makita ang isa sa mga ito na tila baka halintulad ng nakadrawing sa diary ni Gayon. Samantala nag-pull ng string si Gite upang mapalaya si Gyuchol sa kulungan. Binalita sa kanya ng kanyang associate na ginagambala ng agency ang kanilang drug operations. Sa huling eksena ay makikitang nakalaya na nga si Gyuchol mula sa kulungan. Nagprotesta ang ilan dahil sa pagkalaya ni Gyuchol at nakapag-enroll pa nga ito sa Jinwon High School. Pinakilala niya ang kanyang sarili at agad naman siyang napagtripan nila Chiho dahil sa kanyang nakaraan. Let's go. Oh, okay. Pagtapos ng klase ay inobserbahan niya ang magtotropa at na-determine na binubuli nila si Somgo. Pinuntahan ni Gyuchol ang agency at ni-report ang pambubuli ng grupo ni Chiho. Pinuntahan ni Wajin ang school para makausap si Somgo. Apparently ay tama si Gyuchol dahil ginagamit ng mga bully si Somgo bilang source ng kanilang wifi at power bank. Gayunpaman, nang dumating si Chiho ay pinrotektahan pa ito ni Somgo. Nag-undercover si Hanrim upang ma-record ang boses ni Chiho na kanilang ginamit para maklone ang boses nito. Hey, Hey, it's me, Tiho. Tinawagan nila si Somgo gamit ang boses nito at na-determine na maging ang kanyang mga account ay ginagamit ng mga bully. Ginagamit nila ang Gcash account ni Somgo upang bumili ng mga laro at pagkain. Ginagamit rin nila ang kanyang pangalan at picture upang man-scam ng ibang tao kaya naman madalas siyang hinahunting ng mga biktima. Uy, bagsak! Thief! Give me my money back! Sinubukan naman niyang magsumbong noon ngunit dinamit ni Chiho ang kanyang FB account upang mag-send ng bold sa sarili niyang kapatid at dahil dito ay ang mag-ina pa nga ang nagmukhang masama. I'm gonna send it to all the girls in our class. that you put me through and you still lie to my face. In-approach ni Gyuchol si Somgo at nag-suggest na magsumbong siya sa agency. Nagtuwo naman ang dalawa doon kinabukasan ngunit nagulat sila nang malaman na nauna na palang mag-report sa school committee si Chiho. Ginawa ni Somgo ang lahat para ipaliwanag ang kanyang side ngunit magaling ang abogado ni Chiho na nagpapanggap ring mahina. He has suffered grievous psychological stress. Napagmukha nilang bully si Somgo kaya naman napilitan ng mag-ina na humingi ng tawad sa pamilya ni Chiho. Napaiyak na lang si Somgo dahil sa nangyari, gayunpaman ay sinisigurado ni Wajin na makakamit niya ang hustisya. Muling nag-undercover si Hanrim kung saan nagpanggap siyang mahina at nagtimpi sa pang-aapi ng mga bully. Kusa niyang binigay ang power bank at wifi router kaya naman binigay ng mga bully ang kanilang mga phone upang makakonect dito. Hindi nila alam na plano lang pala ito ni Gunde upang malagyan ng virus ang kanilang mga phone at makuha ang kanilang data. Pinagbubura nila ang gamit ng mga bully sa laro at nagpapadala rin sila ng bold sa mga pamilya nito. Tinrack nila ang location ni Chiho at nagpadala ng mga siga upang bugbugin ito. Sinisi ni Chiho si Hanrim ngunit nagpakita na ito ng bangis. Nagpanggap siyang mahina at pinagmukhang bully si Chiho sa harap ng klase. Please, I'm begging you. Ni-report si Chiho sa committee kung saan dumating si Hanrim habang nagpapanggap na malala ang lagay. Nabana si Chiho ngunit pumalag ulit si Hanrim. Gamit ang basbas ni Choi bilang abogado ay pinatunayan ni Wajin na inosente si Somgo at sinabing si Chiho ang totoong bully. It must have been so hard. Nagpasalamat ang mag-ina para sa kanilang tulong at lumapit din si Gyuchol para magpasalamat. Ngunit na-reveal na si Gyuchol pala ang nag-suggest kay Chiho na unahan si Somgo sa pagre-report sa committee at binigay din ito ang contact ng abogado.
Nagalit si Chiho at sinisi si Gyuchol para sa pagkatalo niya sa agency. Kaso lang ay lumabas ang totoong ugali nito at bigla siyang tinulak. Uy, bagsak! Naalala nila Choi at Wajin ang masayang moment nila kasama si Gayon nung nabubuhay pa ito, kaya naman hindi nila napigilang umiyak. Kinabukasan ay pinuntahan ni Gyuchol si Gite upang iabot ang inedit niyang audio recording ni Chiho bago niya ito itulak. Binisita ni Choi si Chiho sa ospital na kasalukuyang nasa critical condition. Sa babae biglang dumating si Gite at pinatugtog ang audio recording. Naging dahilan nito upang isipin ng mga tao na tinapos ni Chiho ang kanyang sarili dahil sa agency. Naghinala si Wajin na baka may kinalaman si Gyuchol sa nangyari kaya naman tinungo niya ang Jin Won-hai. Lumabas ang totoong ugali nito at kinwento kay Wajin ang buong storya. Sa loob ng maraming araw ay pinipilit ni Gayon si Gyuchol na talikuran ng buhay delinkwente. Naapektuhan ang kanyang negosyo sa droga kaya naman nagpanggap muna siya bilang matinong estudyante. Kaso lang isang araw ay nakita ni Gayon ang droga sa kanyang bag kaya naman tinumpronte siya nito. Inudyok ni Gayon si Gyuchol na sumuko sa mga pulis ngunit bigla siyang sinaksak nito. Bago mawala ng malay si Gayon ay sinabi ni Gyuchol na mahal niya ito. Nang marinig ang kwento ay biglang sinapak ni Wajin si Gyuchol na agad ring bumalik sa kanyang pagpapanggap. Ginamit ni Gite ang balitang ito laban sa agency kaya naman nawala ng choice si Choi kundi isara ang kanilang operasyon. Dahil dito ay nasimulan na ni Gyuchol ang kanyang bagong drug business. Nilinlan ni Gyuchol si Somgo at ginamit ito upang i-deliver ang sapatos sa may laman na droga kapalit ng komisyon. Kinabukasan ay nakita niyang madami ng tauhan ang operasyon ni Gyuchol at nagde-deliver na rin sila sa ibang mga school. Eventually ay nalaman ni Somgo ang katotohanan ngunit nahuli naman siya ni Gyuchol at mga tauhan nito. Nag-send ng video si Choi sa ilang mga teachers tungkol sa drug business ni Gyuchol. Kaya naman palihim nilang tinonfiscate ang droga ng mga estudyante at tinurn over ito sa agency na palihim ring nag-ooperate. Nagpanggap si Hanrim bilang delinkwente upang makuha ang mga droga. Nag-order naman ng maraming droga si Gonde upang masimot ang supply ni Gyuchol. Naging sapat na ebidensya ito upang kumilos sila laban kay Gyuchol at muling buhayin ang school discipline agency. Pinasok ng mga bida ang operation room ngunit darig na pala ito ni Gyuchol kaya naman aksidenteng nakasinghot si Hanrim ng droga. Tatakas na sana sila Gyuchol ngunit biglang tumalon si Hanrim at napabagsak ang dalawa niyang kasama. Kaso lang ay umepekto na ang droga kaya naman nag-suit up si Gonde at sinagip siya laban sa dalawa. So damn cute. Hinabol ni Wajin si Gyuchol at kinailangan niyang harapin ang mga tauhan nito sa daan. Mare-reach na sana niya ang kumag ngunit na hostage pala ng mga ito si Somgo. Nasaksak ni Gyuchol si Wajin na agad pinigilan ang sumunod na saksak. Kaso lang ay biglang sinaksak si Somjo kaya naman hinayaan na ni Wajin si Gyuchol na tapusin siya. Oh my God! Napaiyak na lang si Hanrim nang makita ito at kinis naman siya ni Gonde upang mawala ang epekto ng droga. Dahil dito ay nagawa na nga niyang sagipin si Somgo mula sa pagkaka-hostage. Uy, bagsak! Inatake ni Wajin si Gyuchol at sinampal ito ng maraming beses habang nileleksyonan. Tatapusin na sana si Gyuchol pero nagmakaawa ito para sa kanyang buhay at para kay Gayon ay naawa naman si Wajin sa kanya. Gayunpaman ay umiyak at nag-breakdown si Gyuchol mula sa kanyang pagkatalo. Bumagsak si Wajin dahil sa kanyang injury at na-hallucinate si Gayon. Hinuli ng kapulisan ang buong grupo ni Gyuchol na personal na kinasuhan ni Choi para maibalik sa kulungan. Inaresto rin si Gite dahil sa paggamit niya kay Gyuchol upang mapabagsak ang agency. Binisita ng mga bida ang puntod ni Gayon at naglandian naman sila Hanrim at Gunde. Sa Kanju High School ay pinaparusahan ng bully ang kanyang mga kasama. Maangas na dumating si Gunde ngunit natakot siya nang malamang matangkad ang bully. Dumating si Hanrim pero pumalpak ang kanyang naging atake. Sa huling eksena ay dumating si Wajin at ginamit ang dalawa upang masampal ang bully.